Marahil para sa mga hindi nakakakilala, ay isa lamang siyang kawawang biktima. Ngunit para sa mga taong nagmamahal sa kanya, lalo na sa kanyang asawa at mga anak, siya ang lahat. Isa siyang masiyahing kaibigan, masipag na empleyada, maalagang ina, mabait na lola at mapagmahal na asawa. Ganyan nila ilarawan si Blisilda Limcangco Gotenko o Blessy. Masaya at makulay ang naging buhay ng mag-asawang Gotenko sa piling ng mga anak at apo sa mahabang panahon. Sabi nga, mapapasana all ka na lang pag narinig mo ang kwento ng kanilang pag-iibigan. Walang problema at kahit na anumang pagsubok ang nakapaghiwalay sa dalawa. Hanggang sa isang masakit na pangyayari ang naganap, isang buwan makalipas ang pagdiriwang ng kanilang ika-35 taon ng masayang pagsasama. Ang masayang kwento ng pamilya Gotenko ay nabahida ng luha at galit. Natagpuan kasi ang wala ng buhay na katawan ni Blessy sa isang sementeryo sa Auckland, at ang mga sumunod na detalye ng ginawang imbestigasyon ay mas lalo pang nag-iwan ng malalim na hiwa sa puso at ng kanyang mga naulila. Sino si Bliselda Gotenko at paano niya sinapit ang masakit na katapusan? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa, ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Isinilang si Blessy noong May 20, 1958 sa Cebu. Sa isang interview, ay maluha-luha at nakakinting ikinuwento ng kanyang asawang si Mr. Antonio Gotenko ang kanilang nakaraan. Ayon sa kanya ay nakilala niya ang asawa noong sila'y nag-aaral pa lamang ng elementarya. Bagamat matanda siya dito ng 2 taon, ay nakilala niya ito dahil sa matalik nitong kaibigan ng kanyang nakababatang kapatid na babae. At ganoon din naman siya sa nakatatanda nitong kapatid na lalaki. Nang tumungtong sila sa tamang edad ay nagsimula silang mag-date at sinagot siya nito noong February 21, 1979. Mula ng araw na yon ay naging paborito na ni Mr. Gotenko ang number 21. Sa katunayan, noong una, sa tuwing naglalaro siya ng basketball ay kalimitan niyang ginagamit ang number 8. Subalit nang sagutin siya ng nobya, ay ginamit na niya ang number 21. Taong 1980, nakatapos siya ng kolehiyo at nakakuha ng business degree. Subalit nakakuha siya ng trabaho sa ibang probinsya na siyang naging dahilan ng kanilang pansamantalang pagkakalayo. Ganun pa man, matapos ang 4 na taong long-distance relationship, ay nagdesisyon na silang magpakasal noong April 1984. Ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng 3 mga supling, 2 lalaki at 1 babae. Para maibigay ang pangangailangan ng mga anak ay nag-migrate ang pamilya sa New Zealand noong 2004. Sa New Zealand na nila pinalaki ang mga anak at doon ay masaya silang nanirahan bilang isang buong pamilya. Sa mahabang panahon ay wala silang naging problema. Kung magkakaroon man ay agad din namang naaayos at nagagawa ng paraan. Hanggang isang araw noong May 24, 2014. Wala si Mr. Gotenko ng mga araw na yon, nasa Pilipinas siya para sa isang business trip. Tulad ng mga ordinaryong araw, ay maagang pumasok si Blessy sa pinapasukang trabaho sa Tower Insurance. At dahil nga wala ang asawa ay sunundo ito ng kaibigan at katrabaho na si Behula siya. Dapat sana ay sabay din sila na uuwi ng alas 5 ng hapon. Subalit tumanggi si Blessy dahil sa may gusto pa itong tapusin. Kaya naman nauna nang umuwi si Mrs. siya. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay nilisan ni Blessy ang opisina. Sumakay ito sa Birkenhand Transport Bus na may numerong 973. Pagbaba ng bus stop mula sa Albert Street ay maglalakad ito sa layo 700 meters sa Birkdale Road bago makarating sa kanilang bahay. Kinabukasan May 25, 2014, ng bandang alas 3:15 ng madaling araw, ay umuwi ang anak na babae ni Blessy galing sa trabaho. Isa ng kasanayan sa ating mga Filipino na sa tuwing umuuwi tayo ng bahay, ang una nating hinahanap ay ang ating ina. Ganon din si Bea. Subalit nagtaka siya dahil sa hindi niya makita ang ina hanggang sa magdesisyon na siyang tumawag sa mga kapatid.
subalit hindi rin alam ng mga ito kung nasaan ang kanilang ina. Gamit ang iPhone app, ay hinanap ni Bea ang location ng kanyang ina. Subalit kataka-taka dahil nang puntahan niya ang lugar ng ganap na 6:00 ng umaga, ay nakita niya ang cellphone nito sa madamong bahagi ng Salisbury Road na 91 meters na lamang ang layo sa kanilang bahay. Sa parehong lugar ay nagawa niya ring matagpuan ang sapatos at bauna na pagmamay-ari ng ina. Dahil dito ay agad siyang tumawag sa mga pulis. Nang dumating sila sa area base sa mga lokasyon ng mga gamit ng biktima ayon sa mga pulis ay marahil nasangkot ito sa isang hit and run accident. Maaaring nasaktan ito o walang maalala. Ganun pa man ay nagdesisyon sila na magtanong-tanong sa lugar hanggang sa isang babae ang kanilang nakausap. Ayon dito ay nagluluto siya ng dumplings sa kanilang kusina nang nagdaang gabi nang makarinig siya ng malakas na sigaw ng babae ng bandang 7:30 ng gabi. Nang silipin niya ay napansin niya ang mabilis na pagharurot ng isang BMW na sasakyan. Para malaman ang nangyari ay gihinanap nila ang bus na huling sinakyan ni Blessy at mula sa dashcam nito ay nakita nila ang isang BMW na sasakyan na nag-overtake. Ang nasabing sasakyan ay pagmamay-ari ng 28 years old na si Tony Douglas Robertson, isang lalaki na kilalang kilala ng mga pulis. Sino si Tony Douglas Robertson at ano ang kinalaman niya sa nangyari kay Blisilda Gotenko? Si Tony ay pinanganak sa Hamilton noong February 28, 1987. Bata pa lamang si Tony ay iniwan na sila ng kanyang ama, kaya naman ang apelyido ng ina ang kanyang ginagamit. Sa kanyang kabataan ay lumaki siya sa mga Kino, hanggang sa lumipat sila ng Tauranga nang siya ay magbinata. Ayon sa mga nakakakilala kay Tony ay lumaki ito na mabait, masunurin, masiyahing bata at magalang lalo na sa mga matatanda. Nang muling mag-asawa ang ina ay napabayaan nito si Tony at nagsimula itong mapasama sa mga bad influence na barkada. Mula sa edad na 16 ay napasama ito sa iba't ibang gulo at nakulong na rin sa mga kasong may kinalaman sa pagnanakaw, pagtatangkang pagpatay, panggugulo at iba pa. Taong 2005 ay muli itong nakulong sa pagkakataong ito ay hindi lamang sa isang maliit o minor na kasalanan. Dahil bago pa matapos ang taon noong December 2005, siya ay napatunayang nagkasala sa kasong pagdukot at pagmolestya sa isang 5 taong batang babae. Base sa report ay pinangakuan niya ito na bibigyan ng regalo at nang nasa sasakyan na ay nagkunwari siya na kausap niya ang ina nito sa cellphone para kumbinsihin ang bata na sumama sa kanya kung saan ay dinala niya ito sa isang isolated na waterfall parks. Isang pulis na naghahanap sa batang nawawala ang kinutuban at nagtungo sa lugar kung saan ito nakita si Tony habang ginagawa ng kahalayan ng bata. Sa ginawang mga pagdinig ay mariin itong itinanggi ang mga paratang. Ganun pa man ay hindi iyon ang sinasabi ng mga ebidensya. Kaya naman siya ay hinatulan ng 7 taon na pagkakakulong. At ito ay nadagdagan pa ng 6 na buwan dahil sa ginawa niyang pananakit sa isang gwardiya sa kulungan. December 2013, matapos na bunuin ang sentensya ay nakalaya si Tony. Siya ay pansamantalang tumuloy sa isang prisoner's aid, isang rehabilitation society home. Subalit na-kick out siya mula roon dahil sa hindi niya pagsunod sa mga alituntunin. Mula sa Australia ay umuwi ang kanyang ina ng Auckland para tulungan siya na magsimulang umuli. Kinuhaan siya nito ng 2-bedroom apartment sa Birkdale. Sa ilang mga pangyayari pa ay nalabag ni Tony ang ilan sa mga kondisyon sa kanyang release at base sa isang psychologist sa kanyang behavior ay isa pa itong sa society. Kaya naman ay muling isinailalim ito sa Extended Supervision Order kung saan ay kinakailangan itong subaybayan sa loob ng 10 taon. Bilang hakbang ay pinasuot nila ito ng anklet na may GPS para ma-monitor ang location nito. Kasabay nito ay binigyan nila ito ng curfew. Dapat ay nasa bahay na ito ng 8:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga kinabukasan. At ang paglabag nito ay may katumbas
nakaparusahan. Gamit ang GPS anklet ni Tony ay nagawa nilang matrace ang location nito bago mawala si Blessy. Napansin nila na nagtungo ito sa sementeryo ng Eskdale noong May 24, 2014 at muling bumalik sa lugar kinabukasan. Nagtungo ang mga pulis sa sementeryo ng Eskdale at mula roon ay natagpuan nila ang wala ng buhay at naaagnas ng katawan ni Blessy Gutenko. Nasa ilalim ito ng makakapal na damo, natatabunan ng mga dahon at nakabalot ng kumot. Base sa autopsy, ayon sa pathologist na si Dr. Carl Wigren, ay nagtamo si Blessy ng maraming saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Laslas din ang kanyang liig at naputol nito ang kanyang windpipe o daluyan ng hangin. Positibo din na base sa kanyang analysis, ang lahat ng sugat ay natamo ng biktima nang ito ay buhay pa, dahil sa nakakita pa sila ng mga dugo sa baga nito. Sa sobrang dami ng mga tinamo nitong sugat, ay nahirapan na silang tukuyin kung ano ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Maliban dito ay nakitaan din ito ng mga bugbog at baling mga buto sa hita at tadyang. May basag at nawawala din ng ngipin nito. Base kay Dr. Wigren ay malaki ang posibilidad na mabubuhay pa ang biktima matapos na mabangga ito ng sasakyan kung nalapatan ito agad ng lunas. Maliban dito ay nakakita din sila ng mga similya ni Tony Robertson sa katawan ni Blessy. Dahil dito ay inaresto ng mga pulis si Tony Douglas Robertson sa kasong pagpatay at panggagahasa kay Blisilda Gutenko. Sa ginawang pagdinig ng kaso, base sa paglalahad ng prosecution sa mga pangyayari, noong gabi ng May 24, 2014, ay nakita ni Tony si Blessy na naglalakad sa kalsada. Doon ay sinadya nitong buguin ang sasakyan ng biktima at isinakay ito sa kanyang sasakyan, inuwi sa kanyang bahay kung saan niya ito pinagsamantalahan bago ito pinatay. Kinabukasan ay binalot niya ito ng kumot at itinapon sa sementeryo ng Eskdale. Sa pahayag ni Sergeant Blair Atkinson ng Serious Crash Unit ay naniniwala siya na sinadyang banggain si Blessy habang naglalakad, base na rin sa bakas ng gulong ng sasakyan na natagpuan kung saan nakita ang nagkalat na gamit ng biktima. Ayon sa forensic scientist na si Ryan Kier Morgan Smith, gamit ang luminol sa lugar kung saan natagpuan ang katawan, ay nagawa nilang makakita ng mga traces ng dugo na nagsasabing ang biktima ay hinila hanggang sa bahagi ng damuhan kung saan ito natagpuan. Nakakita din sila ng mga bakas ng dugo sa sasakyan ni Tony. Sa pagsunsun sa mga bakas ng dugo ay nagawa nilang matagpuan ang ilan pa sa mga gamit ng biktima na nakabaon sa likuran ng apartment ng suspect. Kabilang na roon ang isang kutsilyo na may mga traces ng dugo ni Blessy. Ayon naman kay Detective sa ginawa nilang pag-iimbestiga sa sasakyan ni Tony ay napansin nila ang ilan sa mga kahinahinalang bagay. Gaya na lamang ng nawawalang passenger seatbelt nito. Ayon sa kanya ay halos 1 metro ng seatbelt ang pinutol. May mga hiwa at kalmot din sa upuan ng sasakyan sa likuran. Ang malaking bahagi ng upuan sa likuran ay pinalitan na ng foam. Gamit pa rin ang luminol, ay nakakita sila ng traces ng dugo sa passenger seat at sa likuran nito. Sa salaysay ng testigong si Michael Nelson, isang auto glazier, ay tinawagan siya ni Tony at pinapunta sa bahay nito para ayusin ang basag na windscreen ng kanyang BMW. Ayon sa kanya ay pinakiusapan siya ni Tony na kailangang maayos ang sasakyan sa lalong madaling panahon. Pagdating sa lugar ay katakataka na tanggal na ang salamin ng sasakyan. Kalimitan kasi ay siya ang nagtatanggal noon. Napansin niya rin ang bakas ng dugo sa loob ng sasakyan. Kaya tinanong niya si Tony kung bakit nasira ang windscreen. Ayon dito ay nagbibiruan sila ng isang kakilala at aksidenteng nabasag ang salamin. Sa ikalawang araw ng pagdinig, bago pa man simula ng depensa ang kanyang salaysay, ay tinerminate ni Tony ang serbisyo nito at hiniling na siya mismo ang didepensa sa kanyang sarili. Ang kahilingan nito ay pinagbigyan ng hukom at sa halip ay inatasan si defense lawyer Chris Wilkinson na gabayan ng akusado. Sa pag-upo ni Tony sa harapan ay natahimik ang lahat at naghihintay ng kanyang mga sasabihin. Habang nagsasalita,
ay nagsimula mo namang umagos sa mga pisngi nito ang kanyang luha, na tila ba sinusubukang kunin ang loob at awa ng mga jurors para pakinggan ang kanyang sinasabi. Nakayuko at umiiyak nitong isinalaysay ang mga pangyayari. Base sa kanya, ay nagsimulang magulo ang buhay niya dahil sa sunod-sunod na problema sa pamilya. Namatay ang kanyang tiyahin at na-stroke ang kanyang ina sa Australia. Nais niya man itong dalawin ay hindi niya magawa dahil sa kawalan ng pera. Kasunod noon ay nagasan pa ang kanyang kinakasama. Dahil dito ay nagsimula siyang gumamit ng pinagbabawal na gamot. Nawalan siya ng trabaho, kaibigan, malayo ang ina, at hindi siya kinikilala ng ama, kaya naman wala siyang mapuntahan. May 24, 2014 ay inamin niya na galing siya sa sementeryo sa Ixdale dahil sa nais niyang bumili ng pinagbabawal na gamot. Ang nangyari kay Blessy ay hindi niya sinasadya. Ayon sa kanya, ay lulong siya sa pinagbabawal na gamot ng mga oras na iyon. Kaya naman ay aksidente niya itong nasagasaan. Nang makita niya ito ay nagpanik siya, kaya binuhat niya ito at isinakay sa kanyang sasakyan bago nagmaneho pa uwi para sundin ang oras ng kanyang curfew. Ayon sa kanya ay nataranta siya at hindi alam ang gagawin. Kaya naman ay pinagsasaksak niya ito, subalit ayon sa kanya ay wala na itong buhay bago niya iyon gawin. Ito kasi ang naisip niya para iligaw ang imbestigasyon. Kinabukasan na ibinalot niya ito sa kumot at saka itinapon sa sementeryo kung saan ito natagpuan. Itinanggi niya rin na ginahasan niya ang biktima dahil ayon sa kanya, ang mga similya na nakuha sa katawan ni Blessy ay planted para idiin siya sa kaso. Ganito din ang kanyang sinabi nang mahuli siya sa ginawa niyang pagdukot at pagmolestya sa isang bata noong 2005. Kaya naman hindi ito pinaniwalaan ng jury. Si Tony Douglas Robertson ay napatunayang nagkasala at pinatawan ng habang buhay na pagkakakulong sa kasong panggagahasa at open-ended term jail o walang payak na taong pagkakakulong para sa kasong pagpatay. Nagpasa ito ng apela subalit binasura iyon ng mababang hukuman. Muli itong nagpasa ng apela sa mataas na hukuman, subalit muli lamang iyong ibinasura. Hanggang sa kasalukuyan ay nakakulong pa rin si Tony Douglas Robertson at pinagbabayaran ang ginawa niyang kasalanan. Bagamat nakakulong na ang may sala para sa pamilya Gotenko, ay hindi iyon sapat. Naniniwala kasi sila na dapat may managot mula sa Department of Corrections dahil sa ginawa ng mga ito na pagpapalaya kay Tony. Kahit pa nga base sa psychology ay delikado itong tao. Kung hindi nila ito pinalaya at hinayaang pagala-gala ay hindi sana nito napatay si Blessy. Ganun pa man, base sa Department of Corrections, ay ginawa lamang nila ang kanilang trabaho. Natapos na kasi ni Tony ang kanyang sentensya, kaya naman ay pinalaya nila ito sa kulungan. Ganun pa man ay sinailalim naman umano nila ito sa isang extended supervision. Kabilang na dito ang pagsusuot nito ng GPS anklet. Bagamat na monitor nila ang lokasyon ni Tony, ay hindi nila inaasahan ang ginawa nitong pamamaslang kay Blessy Gotenko. Ayon sa kanyang asawa ay mahilig si Blessy mamasyal at kumain sa labas kasama ang mga anak. Isa sa mga paborito nitong lugar ay ang Hamilton Garden. Para sa kanila si Blessy ang ilaw ng kanilang tahanan at sa pagkamatay nito ay para na rin silang nabubuhay sa kadiliman. Ito kasi ang nagmistulang pandikit na nag-uugnay sa kanilang lahat. Para naman sa ina ni Tony ay hindi siya naniniwala na magagawa iyon ng anak. Hanggang sa huli ay naniniwala ito na inosente ang anak at patuloy niya umano iyong paniniwalaan. Sa kabila ng mga ebidensya at pag-amin nito sa harap ng hukuman. Isang ina na inagaw sa kanyang pamilya at isang ina naman na pinipilit na paniwalaan ang isang baluktot na katotohanan. Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Sana po ay samahan niyo po ako muli sa susunod pa nating mga episodes. Thank you so much po and see you in my next video.